24 na kilometro ang haba ng kalsada sa bundok ng Kiyuling. May 13 sunod-sunod na matatalim na liko. Umaabot ng mahigit 200 ang bilis tuwing gabi. 1 milimetrong pagkakamali lang sa likuan, siguradong wasak ka. Kahit anong kwarto ayos lang, sinusubukang kanselahin ang lahat ng biyahe. Ang isip ko'y kasing gulo ng sa kanya. Pero sa kanyang mga mata, hindi mo ba makita ang pagnanasa ko? Sa buong bansa. Iba talaga ang galing kapag sanay sa Pro League. Yung S-curve kanina. Tanggap ko ang pagkatalo ko, bilib ako sa'yo. Magaling ka rin naman. Ngayon, pwede mo na bang sagutin ang tanong ko? Sino ang pinakamabilis dito sa bundok ng Kiyuling? Ang pinakamabilis sa Kiyuling, syempre ang kuya ko. Basta't humawak na siya ng manibela, magiging pag-aari na ng mga linang kalsadang ito. Pero, dati na yon. Gusto ko sana siyang makalaban. Hindi yon papayag. Hanggang sa muli, ate ganda. Teka lang, anong pangalan niya? Si Linye, sa may Lin's Auto Shop. Linye. Hoy, yung tambucho at shock absorber ng sasakyan ko. Ayos na ba? Bayaran mo muna yung 20,000 para sa pagpalit ng makina mo noon, haha. Tama ba yung narinig ko? Hinihingan mo ako ng pera. Gusto mong palayasin ko kayo rito bukas na bukas din. Ano, nagmamatapang ka pa sa akin ngayon. Huwag mong kalimutan, may tatay ka pang nakarete sa kama. Sa tingin mo ba may laban ka? Ha 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 ha, makinig ka. Sa makalawa, isasara ng Team Aurora ang bundok para pumili ng mga bagong racer. Kapag naging dahilan ka para hindi ako makapasok sa pro team, kahit isang costing sa 20,000, wala kang makikita. Ha 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 ha. Tinatakot mo ba ako? Anong tinitingin-tingin mo? Sa tatay ko ang lupang ito. Huwag mong kalimutan, nakarete pa rin sa kama ang tatay mo. Subukan mo ako, isang salita ko lang. Siguradong mamamalo mo sa kalsada ang buong pamilya mo. Iwan nyo na ang sasakyan, balikan nyo bukas. Ayan, tama yan. Ang mga walang kwenta, dapat alam kung saan sila lulugar. Magpakabait na lang kayong magmekaniko dyan. Ha 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 ha. Ang captain ng Tianjin Laser Team na si Jiang Yu. Boss Kai, bakit naman pupunta rito ang isang big time na tulad niya? Ikaw ba si Linye? Makipagkarera ka sa akin. Ikaw ba si Linye? Makipagkarera ka sa akin. Maling tao yata ang nilapitan nyo. Isa lang akong mekaniko. Kung gusto nyo ng karera, lumabas kayo at kumaliwa paakyat ng highway. Captain Jiang, masyado mo namang binibigyan ng halaga ang basurang yan. Kahit nga sa pagde-deliver lang ng pagkain, laging late yan eh. Sa umaampa lang yan sa big bike, siguradong manginginig na ang mga binti niyan. Paano naman makikipagkarera sa'yo yan? Haha, oo nga, halos wala nang makain yan eh. Kung wala na kayong kailangan, makakaalis na kayo. Linye, ang tigas din talaga ng mukha mo. Ano, sino ba sa tingin mo ang binabangga mo? Huwag mong kalimutan kung sino ang may-ari ng pwestong inuupahan mo. May 3 buwan pa bago ang susunod na bayaran ng upa. Anong gusto mong mangyari? Akin ang pwestong ito, kaya ako ang masusunod. Gusto kong bayaran mo ngayon mismo ang 20,000 upa para sa taong ito. Buo mong ibigay, walang kulang kahit 5 duleng. Ilabas mo ang pera kung wala kang maibayad. Bukas na bukas din, magpapadala ako ng bulldozer dito. At papatagin ko ang basurang talyer mong ito. Ako na ang magbabayad ng 20,000 para sa kanya. Si Captain Jiang, kunin mo ang pera mo. Isama mo yang mga aso mo, at mawala kayo sa paningin ko, ngayon din. Linye, humanda ka sa akin. Alis na tayo. Kapag naapektuhan nito ang qualifying race sa makalawa, hindi pa tayo tapos. Ituturing kong utang ang perang yan.
Babayaran ko pati ang interes. Pero hindi ako makikipagkarera sa'yo. Hindi ko akalaing ganoon-ganoon na lang niya ako tatanggihan. Alam ko, ang pinakamabilis na record sa 13 liko ng bundok Kiyuling ay ikaw ang nagtala. Kung magbago man ang isip mo, hanapin mo lang ako kahit kailan. Hoy, nabalitaan nyo ba? Palihim na namang binayaran ni Sia Wanwan ang gamot ng pamilya Lin. Di nga, nakapasan na siya sa medical university. Paano siya magkakagusto sa isang mekanikong hindi man lang makatuntong ng kolehiyo? 1-1. Makinig ka muna kay Tito, hindi nababagay sa iyo si Linye. Nakapasa ka sa pinakamagandang medical university sa syudad. Samantalang si Linye, hindi man lang makapagkolehiyo Tito Lin. Tama na po. Ang dalawang kamay kong ito, niligtas to ni Linye nang pasanin niya ako sa gitna ng malakas na ulan, at tumakbo ng 10 kilometro sa bundok para lang magamot ako. 1-1. Napakabuti mong bata. Pero ganito nakalugmok ang sitwasyon ng pamilya namin. Isa lang hamak na mekanikong amoy langis si Linye. Hindi po totoo yan. Tito Lin, sa paningin po ng iba, isa lang siyang mekaniko. Pero alam ko ang totoo, si Linye ang pinakamabilis at pinakamagaling na racer dito sa bundok Kiyuling. Naniniwala po akong balang araw, babalik ulit siya sa racetrack. Imposible. Hinding-hindi na ulit sasabak sa karera si Linye. Wan, anong oras na? Ba't di ka pa umuuwi? Hoy, sira. Ba't hindi ka nagsasalita? Linye. Dumating na yung acceptance letter ko sa medical university. Aalis na ako sa susunod na buwan. Pupunta na ako sa syudad. Sus. Akala ko naman kung ano na. Hey, maganda sa syudad. Malaking lugar, malaking ospital, mukhang draw. Siya na ang itatawag ko sa iyo pagdating ng araw. Linye, hanggang kailan ka ba magpapanggap? Gusto mo ba talagang manatili dito sa Talyer at mabulok na lang habang buhay, maging isang hamak na mekaniko pang habang buhay? Paano na? Paano na yung pangarap mong manalo sa World Championship? Magkano ba ang halaga ng pangarap na yan? Gabi na. Ihahatid na kita. Tumingin ka sa akin. Alam kong gustong-gusto mo ang karera. Ikaw ang nagtala sa Kiyuling ng record sa bundok na hanggang ngayon ay walang makabali. Sabihin mo nga sa akin, bakit ngayon takot ka na kahit hawakan man lang yon? Magsalita ka naman. Ako rin naman ay naging isang henyo noon. Pero anong nangyari? Kaya ba akong patayuin ulit ng mga tropong yan? Kung mamamatay ka rin sa racetrack, gusto mo bang ang kapatid mo na lang ang pumulot sa mga bangkay nating mag-ama? Linye, nagmamakaawa na ang tatay mo. Tanggapin mo na lang ang kapalaran natin. 1-1. Pakiusap. Tama na. Miss na miss ko na. Yung linye na kasing bilis ng hangin. Yung linye na may kinang sa mga mata. Bakit? Bakit? Bigla na lang siyang naglaho. Hoy! Ang mabuting aso, hindi nakaharang sa daan. Magsilayas nga kayo sa harap ko. Teka, hindi ba ito yung paboritong kapatid ng mekaniko ng pamilya Lin? Aba, maganda ang kondisyon ng kotseng to ah. Saan mo to ninakaw? HMP. Sa lagay ng kuya mong patay gutom.
Kahit magbenta pa siya ng dugo, hindi niya to mabibili. Zhao Kai, linisin mo nga yung madumi mong bibig. Ang basurang katulad mo ay walang karapatang banggitin ang pangalan ng kuya ko. HMP, parehong-pareho kayo ng kuya mong walang kwenta. Napakabilis mag-init ng ulo. Yung linya na yun, kung ngayon nakaluhod siyang nag-aayos ng mga kotse ko. Bukas, paluluhurin ko rin siya para tawagin akong amo niya. Hahaha, tama si Kuya Hai. Anong masama kung late namin siya? Yung linya na yun, ay isa lang namang basura na takot tumapak sa racetrack. Ano? Umaangal ka. Isara nyo nga yung mga mababahon yung bibig. Subukan lang bumalik ng kuya ko sa racetrack. Kayong mga basurang to, wala ka man lang karapatang ipagtanggol siya, HMPH. Kung talagang ganoon siya kagaling, bakit ngayon ni Manibela hindi niya mahawakan? Nagtatago lang siya sa bulok na talyer na yon at nagduduwag-duwagan. Kung may bayag kayo, makipagkarera kayo sa akin. Doon sa bundok ng Kuling. Kapag nanalo ako, kayong mga hayop kayo, kailangan ninyong lumuhad sa harap ng kuya ko, at sampilan ang inyong sarili habang humihingi ng tawad. Boss, hi, mukhang hindi pa nakakapag third gear ang chicks na yan ah. Dahan-dahan ka lang sa silinyador mamaya boss. Baka maiyak yan sa takot, hahaha. Lin Xiaoman, kapag ikaw ang natalo, ang kotse mo. At ikaw, kailangan ninyong pasayahin ng mga bata ko ngayong gabi. Dami mong dada kapag ikaw ang natalo. Bukas ng umaga, luluhod ka sa tapat ng talyer ko. Paumanhin, ang numerong tinatawagan mo ay hindi makasagot sa ngayon. Ang pasaway na batang to, kahit gaano pa siya kaloko, hindi yun magpapagabi ng ganito na hindi umuuwi, paniguradong may nangyari. Linye, bilasan mo, iligtas mo siya sa bundok ng Kuling. Sumama si Xiaoman kila Zhao Kai paakyat ng bundok para makipagkarera. Ano ka mo? Ang bilis magpatakbo ng babaeng to, gusto mo na bang mamatay ha? Makikipagpatayan ako sa'yo. Nandito na ang mga matutulis na kurbada. Kapag nalagpasan ko to, sigurado ng panalo ako. Mamatay ka na, buwisit na babae, Zhao Kai, nababaliw ka na ba? Ay hindi ko kasalanan to. Ikaw ang nadulas at sumemplang. Hindi kita binangga. Ikaw ang naghanap ng sakit ng katawan. Tama, labas ako rito. Malakas ang ulan, walang nakakita sa nangyari. Wala ako rito, hindi ako pumunta rito. Kapag, kapag may nangyaring masama kay Xiaoman ngayong gabi, hindi ko kayo mapapatawad. Oh, Xiaoman. Xiaoman, gumising ka. Nandito na si kuya. Patawarin mo si kuya. Nasira ko. Yung kotse. Ayos lang yun, Xiaoman. Huwag ka nang magsalita. Dadalhin ka ni kuya sa ospital. Dadalhin ka na ni kuya sa ospital ngayon din. Kuya. Sabi ng mga tao sa bayan. Wala ka raw kwenta. Pero alam ko, na ang kuya ko. Ang pinakamagaling sa lahat. Iligtas niyo siya. Sino ang kaanak ni Lin Xiaoman? Ako.
Ako po ang kuya niya. Dok, kamusta na po ang kapatid ko? Maraming bali sa katawan ng pasyente at napakadelikado ng mga internal injuries niya. Kailangan na siyang operahan agad-agad para maayos ang mga buto at kailangan din siyang eye monitor sa ICU pagkatapos. Dok, parang awa niyo na, iligtas niyo siya kahit magkano. Babayaran ko. Nagmamakaawa po ako, iligtas niyo siya. Para sa down payment ng operasyon at sa pagstay niya sa ICU, kailangan mong maghanda ng hindi bababa sa 500,000. Mayroon ka lang 2 araw. Kundi, hi! 500,000. 500 piso. 500 piso lang ang meron ako. Linye, wala kang kwenta. Ang laging pagpaparaya at pagtitiis ay hindi rin sapat para maprotektahan ko kayo ni Bunso. Hello, sino to? Si Jiang Yumao. Ngayong gabi, alas 11, magkarera tayo sa bundok Yuling. Boss Gia, napirmahan ko na po ang kontrata. Nagmamakaawa po ako. Ipahiram nyo na muna sa akin yung 200,000. Nakarete pa rin si Xiaoman sa emergency room. Kapag hindi po ako nakapagbayad ngayon, mamatay po siya. Bakit ka ba nagmamadali? Para sa walang kwentang tagapamilya Lin na yun, sulit ba? 1-1. Kukunin mo sa akin ang 200,000. Tapos tatalikuran mo lang ako at pupunta ka ng syudad para magkolehiyo. Kanino ako ngayon maniningil? Pupuntahan ko ba yung basurang mekaniko na yon? Hindi na po ako aalis papuntang syudad. Hindi na po ako magkokolehiyo. Magpapaiwan po ako dito para magtrabaho sa inyo. Basta ibigay mo lang sa akin ang pera ngayon. Ahaha, napakabuti at tapat mo namang dalaga. Kunin mo ang pera. Magpalit ka ng damit at magtrabaho na. Tatlong taon akong nagparaya. Akala ko kung ibabaon ko ang dangal ko sa pinakamaruming putik, may liligtas ko ang pamilyang ito. Pero, nagkamali ako. Ang pagpaparaya ng isang mahina ay susuklian lang ng mas malala pang pang-aapak. Zhao Kai. Kapag ginalaw mo ang kapatid ko, ngayong gabi, ang bundok ng Fueling ang magiging libingan mo, tumigil ka riyan. Tay. Sa pagkakataong ito, kahit anong sabihin mo, pupunta pa rin ako. Ngayong nakaupo ka na sa kotseng iyan, huwag mong dungisan ang pangalan niya. Ipakita mo sa kanila na walang duwag sa pamilya Lin. Tingnan nyo, siya yung 5 beses naging kampiyon sa World League. Si Ye-Fei. Akalain mong manonood ang isang sikat na tulad niya rito. Kapitan, bakit kailangan ko pang pumunta sa isang hamak na underground race na ito? Cafe. Magiging kawili-wili ang gabing ito. May nakilala akong bagong kaibigan. Siguradong magugustuhan mo siya. Boss Kai. Balita ko sasali rin daw sa karera si Lin. Hahaha, masyado siyang abala sa pag-iyak sa kapatid niya.
Kahit bigyan mo pa siya ng 100 lakas ng loob, hindi yan pupunta rito. Hahaha, isa lang siyang hamak na mekaniko. 一个破修车工。 Kung pumunta man siya, maghahanap lang siya ng sakit ng katawan. Hoy, kumpleto na tayo, hindi ba? Ano pa bang hinihintay natin? Hindi pa oras, bakit ka nagmamadali? O ang nasusunod dito? Pagkalipas ng 5 minuto, isara nyo na ang daan sa bundok. Ang sino mang wala pa ay tanggal na agad. Bakit wala pa siya? Isara na ang daan, uulitin ko, isara na ang daan sa bundok. Magsisimula ang karera sa loob ng 1 minuto. Sandali, may paakyat na kotse sa bundok. Sobrang bilis, hindi ko makita ng malinaw. Pansin sa lahat ng unit, may kotseng umaakyat sa bundok. Kapiado, may kotseng paparating sa itaas. Paakyat na sa bundok ang AE-86, 200 ang bilis. At hindi talaga ang lalaking to. Ang bilis niyang magpatakbo. Purong mekanikal ang pagkakamodify. Walang kahit anong electronic assist. Ayos to ah. Isuot mo to, kakausapin ka ng kapitan mamaya. Hindi na yata kailangan yan. Tara na, umpisahan na natin to. May mga gagawin pa ako. Ba, hindi ba dapat nagluluksa ang isang mekaniko? May lakas pa ng loob na makipagkarera. Gusto mo bang maawa ako sa'yo at paunahin ka ng 1 minuto? Hahaha, mamaya kapag nag-overtake na ako. Huwag kang harang-harang sa daan ko. Tarantado, gusto mo na bang mamatay? Linye, may 2 pro racer tayong kalaban ngayon. Pero may sablay din ng mga pro racer na yan. Sumusunod lang sila sa textbook racing lines. Huwag mo na akong turuan. Sisiguraduhin kong mananalo ako. E paano naman ako? Tatalunin din kita, syempre. Clear na ang kalsada. Pwede nang simulan ng karera anumang oras. Uulitin ko, pwede nang mag-umpisa anumang oras. Simulan na ang karera. Grabe, perpekto at parang nasa textbook ang naging simula ni Jiang Yu. Nakadikit agad sa magkabilang gilid ang 2 pro racer. Ang unang grupo na binubuo nilang 3 ay mabilis na nakalayo. Nangunguna naman ngayon sa second group si Zhao Kai. At ang AE-86 ni Linye ay nakabuntot lang sa likuran ni Zhao Kai. Bilis, unahan mo na. Si Jiang Yu pa rin ang patuloy na nangunguna. Pang-4 naman si Zhao Kai. At pang-5 si Linye. Diki-dikit pa rin ang mga nasa likuran at hindi pa nagkakalayo. Napakatindi ng labanang ito. Wala pang 2 minuto simula nang mag-umpisa. 2 racer na agad ang sumablay sa pagliko. At tuluyan nang na-eliminate sa karera. Ganyan kadelikado ang kalsada rito sa bundok ng Quling. Hindi makahabol si Linye. Mas lalong naging madulas ang kurbada sa bundok ng Quling dahil sa ambon. Ang kahit anong pag-aalinlangan, may kapalit na parusa. Gumastos ako ng 100,000 para lang i-modify ang makinang to. Akala mo makakasabay ka sa bulok mong kotse. Kumain ka na lang ng alikabok ko dyan sa likod. Masyadong maaga pa ang Reno. Masyadong mabilis bumomba paglabas sa kurbada. Zhao Kai, hindi ka aabot sa huling bahagi ng karera gamit ang linyang yan. Diyos ko, hindi man lang bumagal si Linye. Napaka-perpekto ng nakuha niyang linya. Napakagaling ng pag-overtake ni Zhao Kai mula sa loob. Hanggang dyan ka lang ba? Kung gusto mong mamatay, ako hindi. Mamamatay ka, ang lakas ng loob mong maliitin ako. Humanda ka sa akin. Anong ibig mong sabihin? Takbong 230 kilometro kada oras. Tingnan ko lang kung makuha mo ang kurbadang to. Tanga! Buisit, naloko ako. Minamaliit mo ako ah, yan ang mapapala mo, Dong Xiaoman. Pumasok na ang karera sa huling kalahati, wala nang laban ng iba ngayon.
Napakalayo na ng agwat ng nangungunang tatlong racer. Gumawa na sila ng malaking distansya. Walang duda. Ang tatanghaling hari ng bundok fueling ngayong gabi ay siguradong manggagaling sa tatlong racer na ito. Anong nangyayari? Ito na ba talaga ang sagad mo? Sabi ko na nga ba wala man lang ka-thrill-thrill ang karerang to. Sinasayang lang nito ang oras ko. Teka muna, may kotseng humahabol. Ang A86, nakakahabol na ang A86. Magaling nga ang pagkuha niya sa kurbada, pero huwag ninyong kakalimutan. Bundok fueling ang tawag sa lugar na to. Ang lamang na nakuha sa lakas ng makina, pagdating sa mga kurbada, ay nawawalan ng silbi. Aba, nakakabilib to Napag-iwanan ng kalahating lap pero nakahabol pa rin. Pero syempre, isa lang siyang baguhang racer. Pagpasok niya sa sunod-sunod na matutulis na kurbada, siguradong lalabas din ang tunay niyang kulay. Mga manunood, sa unahan, papasok na tayo sa pinakadelikadong demonyong kalsada ng bundok fueling. Ang 13 sunod-sunod na kurba. Napakasikip ng mga likuan dito. Magkakadikit ang simula at dulo. Napakaigsi lang ng distansya para makabuelo. Hindi lang ito susubok sa kapit ng gulong ng sasakyan, kundi isang matinding pagsubok din sa lakas ng katawan ng driver, sa mabilisang paglipat ng balanse, at sa malupit na pagkontrol ng preno. Isang maling galaw lang, mahuhulog ka sa bangin. Wasak ang kotse at mamatay ang driver. Gagamitin niya ang kanal sa pagliko. Kapag dumulas yan, madudurog siya. Putik, isa talaga siyang baliw. Ano ba tong nakikita ko? Lulusat sa kurba ng naka-full speed. Nilamon niya ng buhay ang dalawang pro racers. Diyos ko, napakalupit. Imposibleng magawa to ng isang normal na tao. God tier ang pagkontrol niya. Sa tuwid na daan, horsepower ang labanan. Pero sa kurba, tapang ang puhunan. Kung hindi mo kayang itaya ang buhay mo, anong klase kang racer? Linye, hindi mo talaga ako binaygo. Sige nga. Ipakita mo sa akin kung hanggang saan ang galing mo. Katulad ng puwersahang pagliko sa gilid mismo ng malalim na kanal. Ang lalaking to. Paanong naging isang simpleng mekaniko ka lang? Xiaoman, ililigtas ka ni Kuya. Hintayin mo ako. Ito na ang huling arangkada, 300 metro. Matatalo ako. Hindi. Ako lang ang pwedeng manalo. Lumabas na ang resulta. Ang unang pwesto ay ang letrang A bilang 186 ang napakabilis na si Jiang Yu. Nasungkit niya ang panalo. Siya na ngayon ang hari ng karera sa bundok suli. Talo ka na. Ang hari ng karera ng bundok fueling, karapat-dapat lang talaga sa kanya. Gusto mo bang sumali sa Aurora Racing Team? Ang pro circuit ay hindi laro-laro lang. Kung hindi mo kaya ang hirap, mabuti pang huwag ka nang makialam. Siya ang starting driver ng grupo ni Afei. Ganyan talaga ang ugali niya. Huwag mo na yung intindihin. Kailangan ko ng 500,000 para iligtas ang kapatid ko. Heto ang 1,000,000. Isipin mo na lang na advance payment yan ng racing team para sa kontrata mo. Salamat. Buhay ko ang ipambabayad ko sa'yo para sa utang na loob na to. Nakalikom na ko ng sapat na pera. Kumusta na si Xiaoman? Hindi na kailangang magbayad. Inooperahan na si Xiaoman ngayon. Anong nangyari? Sinanla ko na lahat ng mga dati kong tropeo. Pero hindi naman aabot ng 500,000 yun.
Si Wanwan. Binayaran niya ang 200,000 para sa atin. Ano, saan siya kukuha ng ganon kalaking pera? Pa, bantayan mo muna si Xiaoman. Hahanapin ko lang si Wanwan. Ligtas ka na, Wanwan. Iuuwi na kita. Linye. Sinong punyeta to? Abat naglakas loob ka pang manggulo sa teritoryo ko Hindi mo ba alam ang mga patakaran dito? Kasama ang kapital at interes sa pautang nyo, may 500,000 dyan. Ilabas mo na ang kontrata niya, ngayon din. Sapat na nga ang 500,000 ito, pero ang lakas ng loob mong magyabang sa harapan ko, isang hamak na patay gutom ka lang naman. Ha ha. Ha. Subukan mo pang magsalita. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong magiging libingan mo ang lugar na to. Linye. Patawad. Muntik na akong magdulot ng malaking gulo sa'yo. Ano ka ba? Ikaw kaya ang nagligtas sa buhay ni Xiaoman. Mula ngayon. Kahit ilang beses pang gumuho ang mundo, ako, si Linye, ang sasalo nito para sa inyo. Pero kailangan pa ng maraming pera para sa mga susunod na pagpapagamot ni Xiaoman, kung sakaling. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa pera. Opisyal na kong sumali sa Jiguang Racing Team. Talaga, babalik ka na sa karera. Kung ganun, mula ngayon, araw-araw na pala tayong magkikita sa syudad, HMP. Kapag nakuha ko ang kampyonato sa Nationals, siguradong magiging bongga ang pagpapakasal ko sa iyo. Lupit mo talaga, Yao Jia. Sa kondisyon mong yan, siguradong panalo ka na sa unang pwesto. Kaya nga isa ka sa 3 pangunahing driver Wala na akong masabi sa husay mo. Malayo pa tayo. Si Chinfeng ng Black Falcon Team nakakuha ng 1 minuto at 13 segundo nung nakaraang linggo. Ang provincial race ngayong taon, ang tanging pagkakataon natin para makapasok sa national tournament, nagbigay ng mahigpit na utos sa mga sponsor, na kapag hindi tayo nakapasok, baka mabuwag pa ang team natin. Bakit ka umiiling dyan? Na-late ng 0.5 seconds ang preno mo bago pumasok sa kurbada, kaya 3 beses na tumalbog ang shock absorber mo. Mukha mang perpekto ang linya mo, pero hanggang doon lang yun. Linye, galing ka lang sa probinsya, huwag kang magmagaling dito. Si Yao Jia ang pangunahing driver ng team. May karapatan ka bang pamuuna? Ang physical limits ng professional racing ay ibang-iba sa ginagawa mong pagtakbo sa bundok. Huwag kang masyadong mababaw mag-isip. At lalong huwag kang magmarunong kung wala kang alam. Mabait lang si Yao Jia kaya pinalampas niya ang sinabi mo. Pero hindi kita palalampasin, matapang ka ba para kalabanin ako? Sige, lalabanan kita. Linye, kaya ni Lu Chen na tumakbo ng 1 minuto at kalahati. Sigurado ka bang kakalabanin mo siya? Nasaan ang kotse mo? Ilabas mo na at bibigyan kita ng leksyon ngayon. Tinutano pa ang kotse ko. Gagamitin ko muna to. Gago, pinagloloko mo ba ako? Hindi pa nga natotano ang kotseng yan. Gagamitin mo yung basurang yan laban sa akin. Siguro hindi mo man lang alam kung gaano kahalaga ang pagtono ng kotse, no? Haha. Dami mong Saturday. Sapat na ang kotseng to para patoban ka.
HMP, isang basurang kotse na hindi man lang dumaan sa race tuneng. Akala mo ba? Matatalo mo ko. Ipapakita ko sa'yo ngayon. Kung gaano tayo nagkakalayo. HMM. Ayos naman ang hatak ng makina. Okay din ang kapit ng mga gulong. Pero pagdating sa kurbada, dito na tayo mag-iiwanan. Baliw ba siya? Kukunin niya ang kurbada ng ganun kabilis. Hindi kakayanin ng chassis ng kotseng yan. Hindi. Imposible to. Ang pagpasok sa kurbada, ang tiyempo ng preno, ang pag-apak sa gas paglabas, sagad na sagad sa limitasyon ng sasakyan. Totoo pala, lahat ng sinabi niya kanina. Nagawa niya ng 1 minuto at 30 segundo. Gamit ang kotseng yan. Grabe. Ang lupit niya. Baguhan ba talaga siya sa galing niyang yan? Ano, yung galing niya, yung diskarte sa daan. Sabi ko sa'yo, hindi ako nagkamali sa kanya eh. Oo, magaling nga siya. Yung pakiramdam niya sa limitasyon ng sasakyan. At yung pagbasa niya sa track malayong malayo sa ordinaryong racer. Bihira ang ganyang klaseng driver. Faye. Malapit na ang kompetisyon sa probinsya. Pasok na kaya natin si Linye bilang pambato. Hindi pwede. Kaka-rating niya lang dito. Iba ang galing sa pagmamaneho. At iba rin ang karanasan sa mismong karera. Ang isang pambato, hindi lang dapat magaling. Kailangan din matibay ang dibdib niya sa matinding pressure. Hayaan muna natin siyang mag-adjust ng ilang panahon. Pero kapag hindi tayo nakapasok sa nationals, mabubuwag na ang team natin sa susunod na taon. Kaya kahit anong mangyari, kailangan nating manalo ngayon. Oy. Wang. Bakit wala ka doon sa bleachers? Masyadong magulo at maraming tao dito. Gusto lang naman kitang makita bago ang karera eh. Wan. Baka hindi ako makatakbo ngayon. Ayos lang yan, pambato ka man o reserba. Para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamabilis sa track. Pagkatapos ng karera, ililibre kita ng masarap na pagkain. Yehey, gusto ko ng hotpot. Team, magsilapit ang lahat. Sana naman, makakuha ng magandang resulta ang Aurora ngayon. Tumabi nga kayo. Ang mabuting aso, hindi humaharang sa daan, hahaha. Aba, ako ba kinakausap mo? Paano naging ganito kawawa ang Aurora Racing Team? Pati ba naman ganitong klaseng sponsor, panotos nyo na? Pampublikong lugar ito, kaya tumabi kayo. Kapitan Jiang, matagal ko nang sinabi sa'yo, saling pusa lang kayo ngayong taon. Kaya lang, kung yuyuko lang si Kapitan Jiang at ang magandang si Miss Shen, pag-iisipan kong hayaan kayong matalo ng may dignidad. Ano sa tingin mo? Hahaha, babe, makakatikim ka sa akin.
Magsisimula na ang laban, tapos susubukan mong manakit, ha? Hindi naman ako ang nanakit, tsaka, hindi naman kasali sa laban ng basurang yan. Anong masama kung bugbugin siya? Sige. Sana ganyan ka rin katapang sa racetrack. Kamusta na ang pinapagawa ko? Boss Chin, nasunod na po ang utos ninyo. Inutusan ko na ang mga tauhan natin. Naasikasuhin si Yefei. Siguradong hindi siya makakasali ngayon. Maganda. Ngayong wala na si Yefei, ang 5 beses na kampyon para bumuhat sa Aurora. Tingnan ko lang kung paano pa sila lalaban sa akin. Ha 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 ha. Huwag ninyong ideilan sa akin ang potensyal. Ang patakaran sa provincial tournament, winner takes all. Kapag hindi kayo nakapasok sa national tournament ngayon, lahat ng susunod na 10 milyong sponsorship fund ay ho-hold na. Boss Wang, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Kami po resulta lang ang tinitingnan ko. Kapag natalo kayo sa laban, mabubuwag na talaga ang Aurora. Magsisimula na ang laban. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ling Ye. Mananalo ba talaga tayo? Huwag kang mag-alala. Magaling na si Shen Yao sa pag-corner ngayon. Ang lap time niya ay umaabot na sa 1 minuto at 20 segundo. Dagdag pa kayo ni Yefei, at best of 3 naman ang laban. Malaki ang tsansa natin. Sana tama ka. Sige na. Taas noo lang. Huwag mong kalimutan, ikaw ang kapitan ng Aurora. Linye, kapag nakapasok tayo sa national tournament, sisiguraduhin kong nasa starting lineup ka. Basta para sa team, asahan mo ako. Teka, bakit wala pa si Afei? Sana naman walang masamang nangyari sa kanya. Bakit sobrang traffic sa likod kanina? Tapos pagdating dito, wala man lang kahit isang sasakyan. Sino kayo? Ikaw ba si Yefei? Anong kailangan nyo sa akin? May nagbayad ng 1 milyong piso para sirain iyang 2 kamay mo. Mga pre, tirahin na natin yan. Alam ko kung anong inaalala nyo. Gusto tayong gawing katatawanan ng mga sponsors. Gusto rin tayong tapakan ng Black Shadow Team. Pero narating ng Aurora kung nasaan man tayo ngayon. Hindi dahil sa awa ng iba, kundi dahil sa tapang at apoy sa ating mga ugat. Tama, lalaban tayo, yaw-yaw. Sa iyo nakasalalay ang unang laban. Team Aurora. Ipinadala ng Team Aurora ang kanilang pambatong babaeng racer na si Shen Yao. At ang pambato naman ng Team Black Bear ay walang iba kundi ang dati nating kaibigan, ang tinaguriang reyna ng karera na si Li Meng. Isa itong napakadelikadong hamon para kay Shen Yao. HMPH. Desperado na talaga ang Aurora. Pati ba naman ganitong basurahan, pinasoli pa nila. Kuhanan nyo ng maraming litrato si Shen Yao. Yung malinaw na pagbangga ng kotse niya. Ibibigay ko yan sa kanila mamaya bilang souvenir. Ha 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 ha. Opisyal nang nagsimula ang unang laban. Dahil sa karanasan niya sa karera, sa simula pa lang, naiwan na ni Liming si Shen Yao ng halos 2 kotse ang layo. Ganyan lang ang kaya mo tapos nag-starter ka pa. Umuwi ka na lang at manahi.
Bakit ba laging huli ako ng 2 segundo? Ang pagpasok ko sa kurbada, pati ang pagpreno ko, wala naman akong naging mali. Dahil natatakot ka. Natatakot kang mawalan ng kontrol sa kotse. Natatakot kang tumilapon. Sa loob ng racetrack, walang ibang makakapagligtas sa'yo kundi ang sarili mo. Kung pati pagliko kinatatakutan mo, paano ka pa mananalo? Grabe, ang baba ng pagkakabig niya sa liko. Wala na yatang pakialam sa buhay ang babaeng to. Nakaungos na si Shen Yao. Gumamit siya ng bilis na halos hindi na makatotohanan, at nilampasan niya si Li Meng sa kurbada. Grabe, ang lupit mo, Yao Jing. Nakakabawas ng inis. Ayos, basta't naipanalo ni Ate Yao ang unang laban. Malaki na ang tsansa nating manalo sa mga susunod. Magaling. Sa ganitong kaigsing oras, nakuha mo agad ang pagliko ng halos nakasayad na sa kalsada. Hindi na sayang ang pagtuturo ko. Ang kilala ko si Yefei. Hindi yun mawawala ng paramdam sa ganitong oras. Nanalo si Shen Yao. Pumasok siya sa kurbada sa perpektong anggulo, at matagumpay na tinalo ang kalaban. Binabati ko ang laser team sa pagkuha ng unang panalo. Yao Jing. Hahaha, yung pagliko mo kanina, parang himala. Ang galing-galing mo. Ang galing mo, Yao Yao. Kinaya mo ang pressure. Yung pagliko ko kanina. Utang na loob ko lahat yon sa mga itinuro sa akin ni Linye. Kung wala siya, kanina pa sana ako natalo. Nasaan nga pala si Linye? Mga walang kwenta. Baguhan lang, hindi pa matalo-talo. Huwag po kayong mag-alala, Captain. Ako ang lalaban sa ikalawang round. Sisiguraduhin kong lalamunin ni Jiang Yu ang alikabok ko. Tandaan mo, sa susunod na laban. Kahit nabanggain mo pa si Jiang Yu palabas ng track, kailangan mong manalo. Hindi makakarating si Yefei sa ikatlong laban. Basta't manalo ka ngayon, siguradong atin na ang panalo. Huwag kayong mag-alala, Boss Chin. Marami akong nakatagong alas. HMP. Yefei, nasaan ka na ba? Ikaw na ang susunod na lalaban. Lin. Linye, hindi ako makakapunta. Ano? Hinarang ako ng mga tauhan ng Black Sun. Nagpadala sila ng tao para baliin ang mga kamay ko. Lin yan. Hindi na ako makakakarera pa. Naiintindihan ko. Pagbabayaran ko sila ng doble para sa'yo. Babawiin ko ito. Hintayin mo ako. Linye. Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Namumutla ka? Anong balita kay Afei? Captain, mag-uumpisa na ang round 2. Pinapapunta ka na ng referee sa track. Sige, alam ko na. Susunod na ako. Sigurado ka bang maayos lang si Yefei? Wala yon, maayos lang siya. Na-traffic lang si Yefei, makakarating din siya agad. Totoo ba, hindi ba siya nasugatan? Hindi siya nasugatan, kaya wag ka nang mag-alala. Mag-focus ka na lang sa karera mo. Sige. Hindi ko muna pwedeng sabihin kay Jiang Yu ang tungkol dito. Baka hindi siya makapag-focus sa karera pag nalaman niya.
Wala ba talagang nangyaring masama? Iba kasi ang mga tingin nyo kanina eh. 明显不对劲。 Captain Jiang, nakukuha mo pa talagang Lom-Ingalinga, ha? Huwag ka nang umasa, hindi na makakapunta si Yefei ngayon. Binali na nila ang mga kamay niya. Ha 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 ha. Anong sinabi mo? Ha 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 ha. Formal nang nagsisimula ang round 2. Makukuha kaya ng Laser Team ang panalo sa napakahalagang karerang ito. Napakaganda ng panimula ni Jiang Yu. Agad siyang lumamang ng isang buong sasakyan. Teka lang, kakaiba ang galaw ng racer mula sa Hason Team. Hindi siya dumadaan sa karaniwang ruta. Sa halip, unti-unti siyang dumidikit sa likuran ni Jiang Yu. Captain, kumalma ka lang. Depensahan mo ang inner line. Huwag mong hayaang makahabol siya. Bakit naputol ang komunikasyon? Linyan, anong ginagawa mo? Nasa pinakakrusyal na bahagi na ng karera si Captain. Hindi na makakarating si Yefei. Paanong nangyari to? Anong nangyari sa kanya? Hineronggan ng mga tauhan ng Hason ang overpass. Pinaghampas nila ng tubong bakal ang mga kamay ni Yefei. Dinurog nila ito ng tuluyan. Paano nangyari to? Hindi ko pa nasasabi kay Kapitan Jiang Yu ang nangyari. Pero nag-aalala ako, kung nagawa ng kupo ng Black Falcon na pila yan si Yefei sa labas ng track, natatakot ako na baka tapusin nila si Jiang Yu sa mismong karera. Mga hayop talaga ang mga taga Black Falcon na yan. Ako mismo ang papatay kay Qin Feng ngayon din. Huwag kang padalos-dalos. Huwag kang magpakamangmang, hindi ngayon ang oras para gumanti. Anong gusto mong gawin natin ngayon? Kung matatalo si Kapitan, ako ang sasabak sa ikatlong round. Kung sakaling matalo si Kapitan, ako ang papalit sa ikatlong round. Linye, inaamin ko na magaling ka. Tinalo mo rin ako noong nakaraan. Pero si Qin Feng ang makakalaban mo. Natapos niya ang isang lap sa loob lang ng 1 minuto at 13 segundo. Paano mo siya matatalo? Ano naman? Hanggang doon lang ang kaya niya. Hindi ako. Hindi pwede, ako ang lalaban. Matigas ang buto ko. Kahit hindi na ako magpreno, babanggain ko na lang siya hanggang sa sumabog kami. Hayaan niyo si Linye. Ate Yao, naniniwala ako sa kanya. Kung wala siya, kanina pa ako natalo sa unang round. Kung malakas ang loob niyang sabihin yan, siguradong kaya niyang gawin. Sige. Ipinagkakatiwala ng Team Aurora ang buhay nito sa'yo. Kung sakaling hindi mo matalo si Qin Feng, at mabaliwala ang sakripisyo ni Kapitan at ni Yefei, hinding-hindi kita mapapatawad. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong si Qin Feng, kasama ng kotse niya, ay gugulong na parang aso sa harap ng finish line. Napakagaling talaga ng racer ng Team Aurora na si Jiang Yu. Hanggang ngayon, siya pa rin ang nangunguna sa karera. Totoo kaya ang sinabi ni Amo? May nangyari nga ba kay Afei? Diyos ko, nagkamali si Jiang Yu. Masyadong lumapad ang liko niya sa pinaka-critical na U-turn. Lumabas siya sa inner lane. Chen Mo, eto na ang pagkakataon natin. Ngayon, Chen Mo, tapusin mo na siya. Sumusugod na si Yanzi. Ayos, ang galing. Sinasadya niya yon, panigurado. Bilis, iligtas niyo siya. Xiaoyu, huwag kang pipaikit. Idilat mo ang mga mata mo, tumingin ka sa akin. Patawad. Hindi ko kinaya. Ayos lang yan, huwag ka na munang magsalita, itipid mo ang lakas mo. Ang susunod na laban ay ipapaubaya ko na sa'yo. Ha. Naku naman, karera ito normal lang ang mga aksidente.
Kung wala ng tao ang Jigwang, mas mabuting sumuko na lang kayo sa ikatlong laban, para wala nang mamatay. Qin Feng, papatayin kita ngayon din. Qin Feng, dahil gustong-gusto mong itaya ang buhay mo, sa susunod na laban, hindi lang tayo magtatagisan ng galing. Magpapatayan tayo. Linye, nasisiraan ka na ba? Wala ni isang electronic assist ang kotseng yan. Sino ba namang siraulo ang gagamit ng ganyang sasakyan sa karera ngayon? Linye. Tama si Lu Cheng. Masyadong delikado ang kotseng yan, isang mali mo lang, tapos ka. Ang kalaban nating si Qin Feng ay gumagamit ng milyon-milyong halaga ng smart remote control car. Smart remote control. Hindi ko kailangan yan. Matagal na kaming iisa ng lumang kotseng to. Mga manunood, magsisimula na ang ikatlong deathmatch. Ang nakakagulat dito, ang ipinadalang pamalit na racer ng Jigwang team, ay mukhang walang karanasan sa kahit anong opisyal na karera. Kaya laban sa isang henyong racer tulad ni Qin Feng, may laban kaya ang baguhang ito. Sino ba tong batang to? Hinayaan talaga ng Jigwang na sumali ang isang baguhan sa deathmatch. Siguro alam nilang wala na silang pag-asa kaya sumuko na lang sila. Ha 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 ha. Isang hampas lupang katulad mo, may ganang makipagkarera sa akin. Dahil gusto mong ipahiya ang sarili mo, pues, paglalaroan muna kita. Lubusin mo na, dahil ito na ang huling karera ng buhay mo. Nagkaroon ng malaking pagkakamali sa simula ang pamalit na driver. Pagkarangkada pa lang, naiwan na agad siya ni Qin Feng. Buisit, sinabi ko na kasing huwag gamitin ang sasakyang yan eh. Yari na, naiwan agad sa simula pa lang. Mas mahihirapan na siyang humabol niyan. Kumain ka ng alikabok, bano. Ang clutch, mababa ng 3 milimetro. Masyado namang matigas ang suspensyon. Nawalan tuloy ng 10% kapit sa kalsada. Purong mekanikal ang silinyador. Walang kahit anong tulong ng electronics. May delay na 0.1 na segundo. May pagkamaldito rin pala ang luma at anti-gong toa. Pero ayos na, kalibrado na ang mga datos. Teka, biglang bumilis ang driver ng Jigwang. Pero S-curve ang nasa unahan niya. Kung ganyan siya kabilis pumasok ng walang ABS. Lilipad siya palabas ng track. Mag-minor ka, bilis, preno. Diyos ko, imbes na pamreno, lalo pa siyang bumibilis. Nagdi-drift siya. Lin Junli, hindi ba yan ang maalamat na death drift? Tao pa ba ang kayang gumawa ng ganyang linya? Ang tindi ng kontrol ni Linye sa pagliko. Napakalupit, may ibubuga rin pala ang baguhang ito ah. Hay! Wala pa ring pag-asa, kalahating lap na ang layo ni Qin Feng sa kanya. Masyadong malayo ang agwat nila nung simula, hindi na niya mahahabol ang kalahating lap na yon. Ano naman kung mabilis siyang lumiko? Hindi sapat ang mabilis na pagliko para mahabol ang ganyang kalayong agwat.
5 metro ang taas ng babagsakan. Sapat na ang tibay ng mga gulong. 120 milimetro ang travel ng front fork. Sakto ang talbog ng suspensyon. Makokontrol pa ang ihip ng hangin. Kalkulado na ang babagsakan. Pwede. Teka, pabilis pa rin siya ng pabilis. Hindi siya liliko ng normal. Nabaliw na siya, gusto niyang tumalon pababa. Imposible yan. Paano mo nagawa yun? Isang himala. Gumamit ka rin ng nakakabaliw na death jump. Ang perpektong pagliko sa kurbada. Nagawa niya ang isang maalamat na pagbawi. Napakabagal. Ang lakas ng loob niya. Ang yabang mong magmaneho. Ni hindi man lang niya yon na i-test muna. Nahuli lang sa simula si Linye para kabisaduhin ng motor. Ngayon, tuluyan na niyang napaamo ang makinang iyon. Hindi lang siya basta-basta isang reserba. Isa siyang henyo sa karera na minsan lang sa 100 taon nakikita. Kaya mo yan, Mingyu. Siguradong kakayanin mo. Isang hamak na hampas lupa. Gusto mo pa akong tapakan para makuha ang kampyonato. Nasa huling yugto na ang karera. Sa unahan na ang kahuli-hulihang U-turn. Kapag nauna siyang makalagpas sa kurbadang ito, ang natitira na lang papunta sa finish line ay ang huling 300 metrong diretso. Makagawa kaya ng himala ang baguhang si Lie. Ang huling kurbada. Kailangan lang nilang kumapit para manalo. Boss Cheng, kailangan mong lumaban. Oh, bilis. Patikimin niyo sila. May angas ka rin bata. Iwanan niyo siya sa alikabok. Yun yan, kailangan mong maging ligtas. At manalo. Ang Diyos ng karera sa bundok Yuling, walang duda. Linyan, mananalo ba talaga tayo? Patawad, hindi ko na depensahan. Captain. Ang utang na dugong ito, pagbabayaran ko siya ng doble. Anong nangyayari? Bakit biglang bumagal si Linye? Gusto niyang ipaghiganti si Captain. Teka lang, bakit bigla na namang bumagal ang takbo ni Linye? Nasira ba ang makina o nagkamali lang siya? Oh. Mali ang bilis niya sa diretso kanina. Bakit bumagal pa siya kung kailan pinakakailangan? Tumagas na yata ang lahat ng langis. Hindi ba't binibigyan lang niya ng pagkakataon si Chin Feng na lampasan siya? Hahaha, isang napakagandang pagkakataon. Linye, dahil pamalya na yung bulok mong kotse, magmamagandang loob na akong ipadala ka sa impyerno. Teka, mali, nakatutok ang unahan ng kotse niya kay Linye. Sinasadya niyang bumangga, isa yung malalang foul. Kumagat siya sa pain. Sinadya niyang mag-iwan ng butas para pilitin akong banggain siya.
Nangyari ang isang himala. Nagawa ni Linye ang isang matinding epic na panalo sa U-turn. Batiin natin ang Team Aurora sa pagkakakuha nila ng ticket para sa national tournament. Nanalo tayo, nanalo tayo. Kuya Ye, simula ngayon, ituturing na kitang tunay na kapatid. Kahit anong iutos mo, susundin ko. Salamat sa iyo, Linye. Iniligtas mo ang Team Aurora. Kuya, nanalo ka. Ikaw ang God of Racing. Magaling na bata, hindi mo ipinahiya ang tatay mo. Ayos lang yan. Ang mahalaga, nakabalik ng ligtas ang lahat. Hanggat buhay pa tayo. Kaya pa nating bumawi sa susunod na taon. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. At least, hindi nawala ang dignidad ng Team Aurora. Ha 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 ha. Ha, anong tinatawanan nyo? Captain. Nanalo tayo. Ha. Ha ha ha. Lin Shi, paanong buhay pa siya? Boss, kilala niyo ang lumpong yan. Siyempre, kilala ko siya. 20 taon na ang nakalipas. Ang unang God of Racing na naghari sa mundo ng karera noon. Kahit maging abo pa siya, makikilala ko siya. Siya pala ang God of Racing noon. Si Lin Shi. Padalhan niyo sila ng regalo para sa panalo nila. Ngayong nagbalik na ang God of Racing. Siyempre, hindi mawawala ang pagbati mula sa isang lumang kaibigan. Pa, malakas po ang hangin dito sa itaas. Bumalik na po tayo. Napakaliit. Eksaktong-eksakto nung panahon na iyon. Ano pong sinasabi nyo? Ling Ye. Ngayong nakuha mo na ang pwesto mo sa national tournament, may mga lumang atraso na dapat mo nang malaman. Ang mga taong yun sa national tournament, hindi sila basta-basta. Kapag may hamarang sa landas nila, kaya nilang gawin ang kahit na ano. Ibig po bang sabihin, ang binti nyo ay, hindi lang ang binti ko, sila rin ang pumatay sa nanay mo. Ano? At higit pa roon. Hindi lang yan ang utang ng mga taong yun sa pamilya Lin. Ibigay mo ang lahat para makatuntong sa national stage. Oras na para singilin ng mga lumang actress ong yun.